Nako po mga kababayan, sobrang sakit nito. Napakasakit, Kuya Idi. Pari pa talaga mismo ang nagsalita mga kababayan. Nawala ng gana ang taong bayan. Natingnan yung pagmumuka ni Impactang Claire Castro mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat ng mga kababayan. Totoo talaga mga kababayan. Ngayon, napatunayan na natin na itong si Atty. Claire Castro ay sinapian talaga yan ng Impacta. Kasi nga mga kababayan, siguro, pari ito eh. Hindi ito makapagsalita ng ganito. Itong si Father Siano mga kababayan. Kung nakikita, kasi pari ito eh. Kung nakikita niya na wala talagang, ano ba tawag nito mga kababayan? Wala talagang nakapasok na ibang espiritu o yung Impacta mga kababayan, hindi nakapasok sa katawang lupa nitong si Impactang Claire Castro mga kababayan. Ang sakit nito. Okay lang sana mga kababayan. Excuse me. Kung hindi pare, yung magsalita sa iyo ng ganito, pare ito mga kababayan eh. Ibig sabihin mga kababayan, talaga nakikita ni Father Siano. Tatawa ako. Yung pagka-impacta talaga. Nito nga si Atty. Claire Castro. O ito na, wag na natin itong patagalin. Bisaya ito i-translate lang natin ng bahagya sa Tagalog mga kababayan para maintindihan naman ng ating mga kababayan. Hindi nakakaintindi o hindi nakakaunawa ng Bisaya mga kababayan. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Kanabit ang pagkabakakon ron sa atong administrasyon. Ni resulta man yun nga ang mga tao nga atong mga igsuon, labi na dito sa gawas nasod. Abisa kita din wala nagyod ganahi magtan-aw naong sa atong presidente. Labi na gyud anang anti-Claire. Anang murag yun ang mga kababayan ayon kay Father Siano, yung pagkasinungaling ng ating administrasyong ito na yung resulta ngayon mga kababayan. Yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa, kahit yung mga nandito sa ating bansa ngayon mga kababayan, ay wala ng gana na makita pa yung pagmumukha nito nga si Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na itong si Impactang Claire Castro mga kababayan dahil sa kanilang pagka-sinungaling. Grabe naman ito si Padusiano mga kababayan. O ito, magpatuloy natin ito. mura ba kag ma-discourage ka magtan-aw sa ilang nao nga di gud ta mga batang gagmay, dili gud ta mga buta og mga bungol, di sad ta mga bugo kaayo nga di ta ka mao mo analyze nga grabe kaayo ang kawat sa kwarta sa atong panahon karon. Grabe kaayo ang pagpamakak na ilang gihimo nga giisulti karon dili mao'y mahitabo. Nga sige lang mga kababayan, ayon kay Father Siano, hindi naman tayo mga bata. Hindi rin tayo ganun ka mga bubo mga kababayan na kanila na lang lulukohin. Na yung kanilang mga sinasabi, halimbawa, sinasabi nitong si Pangulong Marcos na yan yung kanilang gagawin pero wala naman daw nangyayari. Grabe talaga daw. Napakasinungaling ng administrasyong ito. Ito patuloy natin ito. ang yapong panghunaw, anong tawgon lag, hugas kamay, murag Punso Pilato. Hugas kamay. Klaro na kaayo, murag nya ganahan pa kamutan-aw siyang naw. Nya ka na ba murag lagi siya guwa ba? Murason ba, murag lagi guwa. Yung lagi silang naghuhugas ng kamay mga kababayan, parang walang nangyayari, parang wala silang ginawang kasalanan mga kababayan. Oh, may gana pa ba daw tayo?
na tingnan natin yung kanilang pagmumuka. Lalong-lalo na yung pagmumuka ni Impactang Claire Castro, mga kababayan. Ito, patuloy natin to. Di kaganahan eh. O nagkaroon ng debate, negative na maganing rating sa atong presidente, negative ang trust rating. Nya, og ila sa giyong basahon ang mga comment, bisan katong nahitabo sa Canada, wa man gini pabor nila, abot lang, niabot baka og 10% ang nipabor nila sa mga ni-comment sa social media antong nahitabo nga gi ralihan sila didto nya gi singgit-singgitan pag yun. Nahitabo kini nga naingon ani Yung na ibig sabihin ni Father Chano, mga kababayan, yung nangyari doon sa Canada, nakita naman siguro natin, mga kababayan, nakita naman siguro ninyo yung sinugod itong si Impactang Claire Castro ng mga kababayan natin na nagrally doon, mga kababayan. Sinugod nga itong si Attorney Impactang Claire Castro, pero kukunti lang yung pumapabor sa kanila doon sa mga social media comment, mga kababayan. Yung mga kababayan natin na nagbigay ng kanilang mga opinion, kukunti lang yung nagbibigay ng simpatiya sa administrasyong ito, lalong-lalo na kay Impactang Claire Castro, mga kababayan. Tama ba yung translation ko? O ito, patuloy natin to. noon ang sitwasyon sa atong nasod tungod kay wa naman magsubay sa hustisya, sa kamatuuran ug sa kaangayan. Pero pwede ginabuhaton. Kaya ganito na yung nangyayari ngayon sa ating bansa dahil nga hindi na nga sinusunod yung totoong batas at totoong katarungan, mga kababayan. Kaya ayan, masyado tayong magulo ngayon, nagkawatak-watak tayo ngayon, mga kababayan. Dahil sa ginagawa ng administrasyong ito, tama nga yung sinabi ni Father Chano, mga kababayan, na itong si Pangulong Marcos Jr., kung ano man yung kanyang mga sinasabi, ano man yung kanyang mga pangako, hindi niya tinutupad, mga kababayan. Iba yung kanyang mga sinasabi kaysa kanyang mga ginagawa. Katulad din ng kanyang tagapagsalita na si Impactang Claire Castro, mga kababayan. Masyadong sinungaling, napakasinungaling nitong si Impactang Claire Castro, mga kababayan. Number 1 na nagpapakalat ng fake news, itong si Impactang Claire Castro, mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Muna, pwede ragid ma-impeach ang Vice Presidente. Ayun na nga, mga kababayan, hindi na natapos natin yung video na yan. Ayon kay Father Chano, pwede nilang gawin yan. Yung hindi na sila sumusunod sa batas, pwede nilang ma-impeach talaga. Ma-impeach sila itong si Vice President Sara Duterte. Pero nga, mga kababayan, ang tanong, tanggap ba ng ating mga kababayan yung kanilang gagawing hakbang, yung illegal nilang ginagawa laban kay Vice President Sara Duterte? Hindi sigurong matatanggap ng ating mga kababayan yan. Kung halimbawa nga, tuluyang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil nga sa kanilang mga ginagawa ngayon, mga kababayan. O nasana si Romualdez? Di ba walang kaso? Sinasabi lang na may kaso na inaayos na yung kaso laban kay Romualdez. Yan pa yung sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang suna. Kaya nga, ayon kay Father Chano, kung ano yung sinasabi nitong si Bangag, hindi naman niya tinutupad. Para din si Impactang Claire Castro, mga kababayan. Kaya tuloy, itong si Father Chano, wala nang ganang tingnan yung inyong mga pagmumukha. Yun ang hanggang dito lang muna. Bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo, sana ba yun? I-shoutout natin si Ma'am Bergie Verel Didios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay sino ba ito? Kay Eduardo Benedicto mula sa Plaridel, Bulacan. Shoutout na rin kay Ma'am Lily mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout na rin kay saan ba yun? Shoutout kay Soraida Macadato. Shoutout na rin kay Lorna. Shoutout na rin kay Lucille Along. Shoutout na rin kay
Rod TV, kay Pablo Sita, kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan Bulacan, sa kanyang mga apo pala, nakalimutan ko na naman ha, kay Coco Dionore at kay Sagi, kay shout out na rin kay Tina Kutaran, bakit aminin pero pro sila, maot sila mga DDS, gwapot, gwapa at matalino. Totoo talaga yan, Tina Kutaran. Shout out na rin kay Crispin Del Rosario, shout out na rin kay Alixwer Rosin, shout out na rin kay Mario Alindahaw, kay Ma'am Edisa Borbi, shout out, at kay Priscilla Da Anton, at kay Yogel Bert Pidong, at kay Roberto Robles. So si Memorando, shout out na rin. At yun ang dito lang muna once again, this is from the TV mo. Ngayon lahat, God bless bawat isa sa atin.